Samahan niyo ako at pupunta tayo sa Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Kasama ko ang aking mga anak. So, buhat nga dito sa Lucena, sasakay kami ng PG papuntang Lucban. Bali, sasakay muna kami papuntang Gulang-Gulang kasi doon yung terminal. At kapag nandun ka na sa Gulang-Gulang, sasakay naman tayo ng panibagong AG papunta ng Lucban. Ayan guys. Dito naman tayo sa nag-transfer tayo sa isa pang jeep papunta ng Lucban. Buhat nga pala dito sa Lucena hanggang sa Lucban, wala pang isang oras ang biyahe. Lalo kung wala namang traffic. At dahil sobrang traffic sa tapat ng Kamay ni Jesus, dito lang kami ibinaba at nag-tricycle ulit kami papunta doon sa mismong tapat ng simbahan ng Kamay ni Jesus. At yan nga sa daan nga, nakita namin yan na may mga perya-perya or may mga tindahan sa gilid-gilid ng daan. So, kapag tapos na kayong magsimba, pwede kayong bumili ng mga pasalubong, meron kayong mga mabibili na mga souvenir, may pwede rin ng mga kakanin. Kaya, pag umuwi kayo galing sa pagsisimba, pwede kayong bumili ng mga pasalubong. O kung bago kayo papasok ng simbahan, pwede kayong bumili noong mga pinapabless na mga santo o yung mga rosary bago kasi pumasok doon sa may entrance ng simbahan ay mayroong mga nagtitinda ng mga yung mga maliliit na images at mga rosary na pwede nyong ipa-bless kung kayo ay magsisimba. At nadaanan nga namin itong mga nagtitinda na ito ng iba't ibang klaseng paninda. Merong mga pagkain, prutas, meron ng mga nagtitinda ng mga ukay-ukay. Kaya malilibang ka din kahit medyo traffic talaga. Kasi nga parehas kabilaan sa daan ay may mga nagtitinda. At nagkataon na ngayon ay may pasinaya dito sa Lucban o dito sa Quezon, yung tinatawag na basa. May mga naliligo sa tabi ng kalsada tapos babasain nila yung mga dumadaan. Kapag nga pala ikaw ay nakamotor, may mga nag-u-offer ng space para sa mapaparkingan ng inyong motor. Yun nga lang, may bayad na 20 pesos. At yun, nakarating na rin kami dito sa pamosong lugar ng Kamay ni Jesus. At dahil Easter Sunday ngayon, ganito kadami ang aming nadatngan ng mga tao. Sobrang daming nagsisimba, sobrang daming gustong umakyat sa Kamay ni Jesus. Dinadayo talaga ito ng mga taga-malalayong lugar para umakyat lang dun sa bundok kung saan nandoon yung rebulto nung Kamay ni Jesus. Yun. Mabuti na lang at kahit sobrang init ng panahon ay marami namang puno sa paligid. At medyo mahangin din sa lugar, gawa din siguro ng mga puno, kaya hindi ganon katindi ang init na ating naramdaman. At nang dumating nga kami ay hindi pa tapos yung naunang misa. So, at dahil alanganin yung dating namin, di namin naabutan yung umpisa ng misa. Unahin muna yun namin yung pag-akyat doon sa bundok. Yan, napakaraming tao at makikipagsiksikan kami papunta doon sa daas doon para makaakyat at sobrang daming gustong umakyat kaya kami ay makikipila para makaakyat kami dyan sa mataas na yan. Ganyan kadami ang tao noong Easter Sunday. Pala sa kabila. Wrong send. Ano? Mali pala. So tara guys, samahan nyo ako. Simulan nating akyatin ang Kamay ni Jesus. So bali itong lugar na ito yung sa pinakang baba pa lang or yung unang bago ka umakyat sa unang baitang o yung sa unang hagdan.
Dito pa lang yung babang-baba pa lang, kumbaga hindi pa tayo mag-uumpisang umakyat sa hagdan. At sa unang palapag, ay sa unang yung level, makikita nyo doon yung banga. At may mga naghahagis doon ng coins. Pinapashoot nila yung coins nila doon sa butas nung banga. Siguro nagwi-wish din sila bago nila ihagis yung coins. At siguro sa pananalig nila na kapag napashoot nila yung coins ay matutupad yung kanilang kahilingan. Siyempre, hindi naman natin dapat iasa yung ating swerte doon sa kung ano yung magagawa natin. Kunwari, pag nakapagpa-shoot tayo doon, aasahan natin na kailangan matupad yung ano natin, yung na-wish natin. Siyempre, kailangan sasamahan din naman natin ng gawa para matupad yung ating mga kagustuhan. Hindi porket na-shoot natin yung coins doon sa bunganga nung banga, kailangan wala na tayong gagawin at hihintayin na lang natin na dumating sa atin yung magandang kapalaran. Siyempre, para matupad, para magkaroon tayo ng magandang kapalaran, siyempre, kailangan natin kumilos at samahan natin lagi ng panalangin at gabayan tayo ni Lord na magawa natin yung mga gusto natin sa buhay nang wala tayong inaapakan na tao at hindi tayo nakakaperwisyo sa iba. Basta lagi lang tayong mag-pray na yung mga gagawin natin sa araw-araw ay ginaguide tayo ni Lord. Si Ate Nak.
ganito karaming tao ang dadatnan namin pagdating namin sa itaas. Meron pang nagsama ng pets, pati pusa isinama. Merong mga nakita rin ako na may mga kasamang aso. So, ganun talaga sila kag gusto na umakyat doon sa kamay ni Jesus. At pagkatapos nga nating mamahinga at manalangin, ay tayo ay bumaba na at ganito ang tanawin kapag kayo ay nasa itaas ng bundok ng kamay ni Jesus. Yan yung mismo sa may paanan ng gruto at ganyan ang matatanaw nyo sa ibaba. Makikita nyo yung bayan ng Lukban. At mabuti na lamang kahit sobrang init, hindi ako nakaramdam ng pagod. Dahil nga mapuno sa paligid ng bundok, kaya siguro hindi tayo nakaramdam ng gaanong pagod kahit sobrang init. Pero sa pag-akyat pala, sa aking karanasan, mas okay sa akin yung papaakyat kaysa doon sa pababa. Kasi masakit sa tuhod bumaba. At kapag hindi mo na control yung iyong tuhod sa pagbaba, ay baka ikaw ay gumulong kasi sa aking experience lang naman yon, hindi ko alam sa iba, nangangatog yung tuhod ko sa pababa. So, dito na tayo sa baba, sa pinakang exit. Pero hindi kayo dyan dadaan kasi mayroon doon sa likod, doon sa may Noah's Ark, mayroon, ito yung daan na, kumbaga parang sa akit ka, babalik tayo doon tayo dadaan ulit. Kasi napakalaki nitong kamay ni Jesus, marami kayong may explore, marami kayong makikita, mga napakagandang mga tanawin. Nakikita nyo yun sa paligid ng bundok. May mga iba't iba pang mga ginawa doon. At sa mga gustong dumayo dito, pumunta at umakyat sa kamay ni Jesus, kung kayo ay grupuhan, mas makabubuti magdala kayo ng tubig para hindi kayo uhawin. At kung kayo ay galing pa sa malalayong lugar, magdala kayo ng pagkain para hindi na rin kayo bibili. Kasi syempre pag kayo ay bibili pa ay medyo mahal din, syempre. Natural lang yon kasi para kikita naman yung mga nasa loob na mga nagtitinda. Marami naman may bibilhan kung meron kayong budget kasi may mga nagtitinda ng pagkain dito sa loob. Pero kung may baon kayo, mas mainam na hindi kayo gagastos para makatipid. Para hindi naman kayo magugutom, hindi kayo gugutumin kung lalo at malayo ang inyong pinanggalingan. Kasi sa bandang may part dito na pwede naman pwede kayong kumain kung meron kayong dalang pagkain. May mga kubo na narirentahan. Mura lang naman yung pagpaparenta nila. Kung kayo ay grupuhan, maiilagay nyo na yung inyong mga daladalahan doon. Kung kayo may pagkain, maiilagay nyo ng maayos yung inyong pagkain sa isang mesa. Makakapagpahinga kayo ng maayos. At dito sa bandang likod, sa may Noah's Ark, kung kayo ay may mga kasamang bata, pwede kayong maglaro-laro yung mga bata dito kasi napakalawak nung lugar dito at hindi naman nila yan pinagbabawal. Pwedeng ma-explore nyo yung mga bata na dadalahin ninyo kapag tapos ng simba. Siyempre unahin natin na magsimba muna. Tapos kung aakyat kayo sa bundok, dapat medyo maaga para hindi kayo mainitan kasi mataas yung aakyatin para hindi kayo masyadong mapagod lalo kung mayroon kayong mga kasamang medyo may edad na. Dito sa likod napakaraming pwede kayong magpa-picture kasi napakaraming magagandang tanawin na nakakalibang, masaya sa ating mga mata. Mabubusog ang ating mga mata dito sa bandang likod sa may Noah's Ark. Bukod sa maraming puno at hindi talaga kayo mainitan kasi lalo kung malakas ang hangin kasi ngayon 'di ba tag-init ngayon, summer, pero hindi kami masyadong nainitan, hindi ganoon kainit dahil nga siguro sa maraming puno.
pagkatapos nga nating magsimba ay tayo uuwi na. Galing tayo magsimba sa kamay ni Jesus, inakyat natin ang bundok at tayo ay lalabas na. At sa sobrang laki ng lugar, kahit papunta na tayo dun sa exit, ay pwede pa rin kayong magpa-picture dahil ang ganda talaga ng lugar. Kumbaga ay marami kayong magiging souvenir. So, kung kayo ay galing sa malalayong lugar, pwede nyong sulitin yung inyong pagpunta. Kasi kahit hanggang doon sa may exit ay napakaganda pa rin ng lugar at pwede pa rin kayong mag-take ng picture habang kayo ay papalabas na, kasi hanggang sa papalabas ay mayroon pa rin magagandang tanawin. So yan lang guys, hanggang dito na lang. At kung nagustuhan nyo ang aking video for today, please like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, like and subscribe. Thank you guys.